Hello guys. Today is April 15, 2020 at around 5:30 p.m. here in Manila. So, yun. Topic natin ngayon is frustration. Actually, ito yung nararamdaman ko ngayong araw na to. Ay, paano ko ba ikikwento to? Medyo down ako ngayon eh. Um, Bakit ba? Hindi dahil malaki ang loss ko, kundi wala akong ginawa. I mean, di ako nag-trade. Kasi nga, frustrate ako eh. Naiinis ako. Paano ba nagsimula to? Siguro dahil dun sa last week, syempre nagkamali tayo. Di ba naikwento ko sa inyo na may punishment ako na 5 days from Wednesday to, syempre Wednesday, hindi ako magte-trade. Thursday and Friday, wala naman talagang trade nun kasi Holy Week. Tapos Saturday and Sunday, wala din talagang trade pagka every Saturday and Sunday. Kasi weekend. So, nag-absent tayo ng Wednesday. And then, I have 5 days para mag-aral. 'Di ba? Para mag-focus sa trading. Para ilalaan ko yung oras ko dun sa trading. At saka dun sa nag-iisa ko lang ng mga assignment. So, yun. Sa awa ng Diyos, hindi ko natapos pa yung assignment ko. Ano ba yung assignment ko? Yung assignment ko na ilalagay ko sa Facebook, yung chart, kung saan ako bumili, anong binili ko, anong nararamdaman ko, yung emotion ko, bakit ko binili yun, bakit ko binenta. Doon ako nahihirapan yung babalikan yung mali mo. Yung magbibigay ka ng, alam mo, uulitin mo yung nangyari. Kumbaga, naiisip mo, alam ko ng malito, ganyan, yung emotions mo nun. Ano ba nararamdaman ko? Nasaktan ako masyado kasi hindi ko naman gawa yung plano ko o wala akong plano. Yun yung pinakamahirap dun eh. Napakasimple lang nung assignment ko. Sobrang simple lang nun guys. Maggagawa ka lang ng chart, saan mo binili, saan mo binenta, ilan yung loss mo, ilang percent yung loss mo, ilang percentage yung kung may gain man, 'di ba? Bakit mo siya binili? Anong dahilan? Anong yung emotion? Yung ganun lang. Kasi hindi ko matapos-tapos eh. Kasi sa isang stocks pa lang parang ang dami ng emotion na nagkahalo-halo na bakit ko ba to ginawa? Bakit ko to? Ang dami kong mali. So, dahil dun sa isa, wala pa namang 10 yung gagawin kong stocks. Yung charting, wala pa namang 10 yun. I think mga 8 lang yata yun. Oh, tama, mga 7 lang yata, 7. Wala pa namang 10, 'di ba? Pero hirap na hirap ako. As in, hirap na hirap akong simulan yun. Hirap na hirap akong tapusin yun. Nakatatlo lang yata ako, nakaapat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matapos-tapos. Kasi nga, yung emotions nga, yung how to deal your emotion talaga, napakahirap. Lalo na pag mali ka, lalo na pag may loss ka. Pero, dun ka matututo eh. Mamaya, ayusin ko nga yan. So, yun nga, dun, frustrate tayo. Tapos, nag-aral naman ako, nag-watch naman ako ng mga videos dun sa YouTube, dun sa Traders Lounge. Tapos, nagbasa naman tayo ng mga article, yung mga vlog pala. Vlog ni Ganda ko, 'di ba? Yung Ganda ko trading vlog. Nagbasa naman tayo. Marami rin naman akong nabasa, marami rin ako napanood. For 3 days, yun marami. Kaso lang syempre, hindi na po antay ng sakit. Nagkaroon tayo ng red days. So, nitong kailan ba yun? Saturday yata. Kung hindi ako ng Friday, Saturday, Sunday. Ganyan. May red days tayo. Tama ba? Hindi. Saturday, Sunday, and Monday. May red days tayo. Tapos, sobrang sakit ng puso natin, guys. Bukod sa masakit yung puso natin, masakit pa yung tagiliran natin. Diba? Ang dami kong sakit. Parang 3 sakit siya. Parang hihirapan ako matulog kasi masakit nga yung puso mo. May dysmenorrhea ka. Tapos yung likod mo pa. Sumakit yung right side. 'Di ba? Right side, lower back, masakit. Tapos dito naman sa tagiliran mo, sa left side, sa may ribs banda, masakit din. Kaya hindi mo malaman kung anong uunahin mo eh. 'Di ba? Masakit. So, ang ginawa ko, gusto ko i-divert yung sakit. Nood tayo ng mukbang.
naengganyo naman tayo sa panonood ng mukbang. Kaya ayun, parang nagtuloy-tuloy naman yung panonood natin ng YouTube na hindi naman related sa stocks. Kasi nga gusto mong ma-divert. Tapos feeling ko na naman, hindi na naman ako productive. Yun hanggang sa nagkapatong-patong, hindi ko natapos yung assignment ko. Hindi pa ako nakagawa ng, hindi ko pa napag-aralan yung mga charting. Kasi nag-chart ako everyday for lahat yata ng stocks yun na chart ko. Tinitingnan ko kung anong pasok sa mama setup, kung anong magandang bilhin, diba, anong magandang volume, yung mga ganun. Hindi na naman natin nagawa yun, Diyos mio. Kasi nga, parang nawala na yung focus natin eh. Dahil doon sa sakit. Pero okay na ako nung Sunday eh. Okay na ako eh. Tapos yun, nawala na. Tapos nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Kanina hindi ako nag-check. Kapon, ay, hindi ako nag-check kanina hanggang ngayon ng, anong tawag dito? Nakalimutan ko na anong tawag dyan sa, sa stock market. Ano ba? Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari eh. Umakyat ba, bumaba ba. Yun. At saka, syempre yung frustration ko bukod dun sa may gusto akong tapusin yung punishment ko nga, 'di ba? Dapat tatapusin ko yung paggagawa ng assignment, hindi ko natapos. Tapos nadagdagan pa ng alam mo yung feeling mo na pag-iwanan ka. Lahat ng laki ng kita sa stock market. Ang laki-laki na ng mga gain nila. Pero feeling ko na pag-iwanan ako. Ang ganda ng takbo ng alam mo yun, ang ganda ng takbo ng PSEI. Tapos ako na pag-iwanan. Alam mo yung ganung pakiramdam na ang aga-aga kong lumabas, tapos umaakyat ng umaakyat everyday. Tapos yung mindset ko, laging very short term, as in super duper short term. 'Di ba? Tapos hindi ko akalain na aakyat ng aakyat. Samantalang ako, may opinion ako eh. Babagsak to kasi may coronavirus. Kasi marami nang patay sa US. Yung mga ganun na opinion, tama nga talaga si ganda ko. Dapat wala kang opinion. Yung opinion mo, disregard mo yan, tingnan mo yung market na lang. Kaso yung opinion ko, feeling ko tama eh. So, nadadala tayo dun sa mga opinion-opinion natin. So, yun, feeling ko na pag-iwanan ako. Ang laki na ng mga gains nila. Ang layo na ng mga napunta ng pera nila. Samantalang ako, lost na. 'Di ba? Hindi ka pa active sa stocks, lost ka pa. Feeling mo down na down ka. Syempre, namumuo yung inggit. Yung inggit na, oh, sila meron, ako wala. Yung ganun. Nakaka-frustrate. Alam mo yun, parang, hindi mo alam paano ka mag-umpisa ulit. Kasi, the more you learn, the more takot kang mag-invest. Kasi baka magkamali ka na naman. Baka ganito na naman. Hindi naman talaga nawawala yung pagkakamali sa stocks eh. Pag nagtitrade ka, kalahati mali, kalahati tama dun. 'Di ba? Nasa sayo yun kung paano mo i-cut loss. Magaling na ako mag-cut loss kumpara dati. Kaya ko na mag-cut loss kaagad ngayon. Kaso lang, nasobrahan naman yata sa agad. Nasobrahan yata sa bilis. So, ayun. Kailangan kong ayusin yan. Kasi, hindi lang naman ito yung time na ma-frustrate ako eh. Marami pang araw na ma-frustrate ako sa mga tradings ko. Sa, ayun, sa mga activities ko sa tradings. Marami pang araw yan. Sa mga losses. Hindi lang naman ito eh. Kaya kailangan kong ayusin to ngayon. Ang hirap. Ang hirap. Lalo na pag nakikita mo yung mga losses mo from 2009 and previous. Yung January, February, lalo na February, laki mo ng loss mo. 'Di ba? March. Tapos ngayon, April. Ngayong April, naka 7 stocks trade pa lang ako daw. Hindi, naka 7 deal naman stocks. Naka 7 trade pa lang ako. So, isa lang ang tama natin dun. Isa lang ang winner natin dun. So, yun. Diba? Samantala yung iba, lalaki ng mga kita. Kung kailan nagkaroon ako ng konting alam, kung kailan nadagdagan yung alam natin, mas lalo akong nagiging conservative. Samantala, dati wala akong alam, kumikita ako.
Ngayon wala na, may konti na akong alam, mas lalong, alam mo yun, hindi ako kumikita. Well, hindi ko naman sinisisi na okay pa yung dati wala akong alam. Kundi, ngayon mas, syempre, mas cautious masyado, conservative, ganyan. Eh, I wanted to be a trader. Kaya, hinahanap ko pa yung niche ko, hinahanap ko pa yung, ano, yung right strategy para sa akin. Pero sana naman, no, habang hinahanap ko, kumikita naman ako, no. Ang liit ko na nga lang mag-play ngayon. Ang liit ko nga lang mag-invest ngayon, mag-trade. Wala pang, minsan wala pang 10,000. 8,000 lang pataas. Basta hindi umabot ng 20,000. Hanggang nari 10,000 na minimum lang. Kasi nga, nagpa-practice pa lang tayo. Pero parang natatakot ako. Na hindi ko alam. Diba, sabi nga ni Juanis Barredo ng Call Financial, scared money will never make money. Totoo nga. At saka, sabi rin ni Mark Douglas, anything can happen. Totoo nga. Yung opinion ko talaga, dapat dinidisregard yan. Kasi yung opinion ko, kala ko, babagsak ang market, babagsak ang market. The more ko iniisip, yung paakit ng paakyat, napag-iwanan tuloy ako. Yun yung masakit eh. Yung napag-iwanan ka. Yun yung masakit. At saka namumuo lalo yung inggit mo dun sa ibang tao na, bakit sila kumikita? Diba? Kung kailan ako nagkaroon ng, alam mo yun, konting alam, nadagdagan yung alam ko, mas lalo akong natatakot. Which is dapat hindi, diba? Ayusin ko to. Wala lang, frustrate lang talaga ako. Naiiyak ako. Actually, umiiyak nga ako kanina eh. Kasi na-frustrate ako. Ang hirap talaga kalabanin eh. Hindi, wala naman yung may kasalanan. Ako lang din naman. Hindi ko alam paano to. Kasi wala akong may mapuntahan. Trading lang gusto kong gawin eh. Last resort ko na to. After nito, hindi ko na alam anong kaya ko pang gawin. Anong gusto kong gawin. Ayoko na mag-abroad. Ayokong, parang, ito lang yung gusto ko. Mag-open ng business. Hindi ko rin alam. Kasi, kung hindi ako magiging successful dito, paano ako magiging successful sa ibang business? Ito, walang tao. Ako ang tao. Diba? Wala kang uupahan. Andito ka lang sa bahay. Internet lang kailangan mo. Kahit saan ka pumunta, okay na yun. Basta may internet ka lang. Sa phone. Diba? May tala kang wifi para sa iPad mo, sa laptop. Yun lang eh. Napakasimple. Kaya, siguro dumadating talaga sa point na frustrate ka. Normal lang naman siguro talaga to. Pero, sayang kasi yung opportunity eh. Hindi pa naman bull run. Diba? Wala pa naman tayo sa ano talaga yung pinaka-peak na okay na yung coronavirus. Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa PSEI ngayon. Umakyat ba? Bumagsak ba? At saka, minsan, naiinis ako sa sarili ko. Pag wala akong hawak, sana bumagsak. Diba? Diba? Dapat wala akong pakialam. Diba? Parang nagiging masama pa ako nun na sana bumagsak yung market. Wala ako eh. Pangit. Oh, ayusin ko to. Hindi pwede itong ganito lang ako. Oh. Ano. Kasi, April, ganda ng pasok eh. Diba? 2 weeks na akit ng market ng PSEI. Pang 3 weeks na ngayon. 2 weeks ba? More than 3 weeks na yata. Kasi ilang days lang naman last week eh. Diba? So, yun. Nakakaano lang. Na habang nag-enjoy yung iba, hindi ka nakasali. Yun. Frustration nga naman.
Ay, feeling mo na pag-iwanan kayo, yun yung mas masakit eh. Talaga inulit-ulit ko pa. Ay, naku. Siguro, pag nabasa ko to ulit, narinig ko to ulit, baka matatawa na lang ako. Anyways, part of, to eh, learning eh. Ay, naku. Yun, focus ulit. Kahit pa paano, malaki na rin yung improvement ko. Diba? Hindi ka na katulad dati. At least frustration to na more on sa akin, sa mga nararamdaman ko, sa emotion ko. Hindi more on malaki ang loss ko. Yun lang yung maganda dun. Kasi, mas maingat ako ngayon. Kaso parang feeling ko na sobrahan yata sa ingat. At saka, mas, alam mo yun, yung parang, yung, paano ko ba sabihin to? Parang, hindi ko alam paano put into words eh. Hindi ko alam paano ano yun. Basta, yung, yung emotion na ganito, parang, sana hindi na to maulit. I mean, mauulit pa naman, pero sana, hindi ganito ka, not the same mistake rin ba? The same emotion na ganitong ganito. Siguro naman may matutunan ako dito sa lesson na to. Na wag magbigay ng opinion at wag mainggit. Wala talagang gamot sa inggit. Well, hindi ko rin naman kasi masisisi. Nasa learning stage tayo. Siyempre, naiinggit ka sa mga tao. Oh, laki na lang kita. Pero hindi natin alam. Mas mahirap pa yung napagdaanan nila kaysa napagdaanan ko. Diba? So, yun. Okay na to. At least, nagpe-prepare tayo na mas gagalingan pa natin next time. So,